Nakikinig ka ba? Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Dionisio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad ka, Corazin. Sawimpalad ka, Betsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana siyang nagdamit sako at naupo sa abo at nakapagbalik loob. Kaya magaang pa ang sasapitin ng Tiro at Sidon kaysa inyo sa araw ng paghatol. At ikaw naman, Capernaum, dadakilain ka kaya hanggang langit? Hindi. Ibubulid ka sa impyerno. Ako ang dinidinig ng nakikinig sa inyo, at ako ang di tinatanggap ng di tumatanggap sa inyo. At ang di tumatanggap sa akin ay di tumatanggap sa akin." Matindi ang babala ni Jesus sa mga bayan ng Corazin, Betsaida at Capernaum. Hindi dahil wala silang nakita sa mga ginawa ni Jesus, kundi dahil marami na silang nakita ngunit nanatiling sarado ang kanilang puso. Nakita nila ang mga himala, narinig ang mga aral, ngunit hindi sila nagsisi. Para bang sinabi ni Jesus, hindi sapat na makakita, kailangan ding maniwala at magbago. Madali tayong tumingin sa kanila at manghusga. Pero kung tutuusin, di ba kadalasan ganon din tayo? Ilang beses na tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng ating mga pagkakamali, mga pagsubok o sa sinabi ng ibang tao, pero pinili pa rin nating manatili sa dating gawi. Gaano karaming biyaya at paalala ang dumarating sa atin araw-araw? Nakukuntento ba tayo sa pakikinig lamang at hindi sa pagsasabuhay? Palaging pinapaalalahanan si Mang Berto na bawasan ang alak at sigarilyo para sa kanyang kalusugan. Lagi niyang sagot, "Saka na? Bata pa naman ako." Hanggang sa dumating ang araw na tinamaan na ang kanyang baga. Mabilis siyang nanghina at nangayayat. Noon lang niya naisip, sayang, sana nakinig ako noon. Ganito rin ang babala ni Jesus. Hindi upang tayo'y takutin, kundi upang iligtas tayo bago pa mahuli ang lahat. Napakahalaga ng sinabi ni Jesus, "Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin." Kapag nakikinig tayo sa mabubuting payo ng ating mga magulang, guro o sa humilian ng mga pari, si Jesus mismo ang nagsasalita sa pamamagitan nila. Ngunit, kapag tinatanggihan natin sila, siya rin ang ating tinatanggihan. Mga kapanalig, huwag nating hintayin mahuli ang lahat. Malinaw ang paanyaya ni Jesus. Makinig, magbago, magsisi. Sa puso na handang magpakumbaba, biyaya ng Diyos ang tiyak na dadaloy. Nasa pusong handang magbalik loob ang tunay na himala. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon,
Gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.